mahalin sa Mindanao, si Mayor Rodrigo Rua Duterte. Duterte! 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 Iubanan ko ni yung makinig na dato. Wala ako tingog. Kanang sige ko o istorya o nga nagunit ko sa vlog. Ngayon sa Mindanao may problema ta. Karon para walay bawalan nyo pabilaw na mo, no? Ano ibang Pilipinas? Sagol-sagol na nga rin iba't ibang salita. Pagkatapos ng Espanyol pati Amerikano, nagharap-harap yung tribo. Maranao, Ilocano, Bicolano, Tausug. Sabi nila, ano ang gawin natin? Sabi ng lahat, tayo'y magawa ng isang bayan at isang gobyerno para magpatakbo ng bayan natin. Because several years ago, ang ating mga lolo sa lolo natin, ang usapan na isang gobyerno magpatakbo ng isang bayan, there must be brotherhood, there must be justice, and there must be equality. Problema nito, at makinig kayo, ito to. Before I really dwell on something, baka magduda kayo, I will make a pledge to the flag. I am Rodrigo Duterte. I am a Filipino. I love my country because it is the land of my birth. It is the home of my people. Ara sa book not to form a government na equality, brotherhood, and justice. You know, makinig lang kayo mabuti because I'm speaking the truth. In 1521, dumating yung Gagong Magellan. At inangkin niya ang bayan natin.
At pati na dito sa Mindanao dumating siya. Yung Visayas pati Luzon, sinabi niya, ang may-ari nito ang King of Spain. At tatawagin ang lugar na ito, Pilipinas, dahil si King Philip ang gumastos ng expedition niya dito. At sinabi niya lahat dito ng mga natibo, Pilipinas. Kaso, nagbiyahe siya. Pati yung Mindanao, inangkin niya. But at that time, bago sila dumating sa Pilipinas, itong Mindanao was part of a different sultanate. Ito, Brunei, yung Borneo tawag noon, iba yan sila. Ang problema ni Magellan, sinabi niya, pati ito. Ito parte ito sa possession ni King of Spain. You know, before the Spaniards arrived in 1521, ang Islam nandito na. Ngayon, inangkin niya, wala namang magawa ang mga Moro kasi wala silang armas, wala naman silang kanyon, wala naman silang mga muskets. Yun ang rifle of the days. Ngayon, itong Mindanao nakipag-away sa Espanyol and they sat in this country for 400 years. Nagpabusog sila dito sa bayan natin 400 years. Then dumating yung Amerikano. Yung Moro ng Mindanao lumaban sa Spaniards. Ang Moro lumaban sa Amerikano because there was a war between Spaniards and Americans. Yung Mexico ngayon. Guam. Yung mga pangalan nila pareho sa akin Spanish names. Ngayon, pag dumating yung tayo na, some of the Moro, ayaw talaga. Na wala kaming pakialam doon. But since it was already a part of the conquered country, sinali na ng Espanyol, pati Amerikano, kasali sa Pilipinas. Ngayon, yung tayo na gusto rin makipag-away ng ating mga kapatid na Moro. Kaya ako nasasabi isang bayan. Mga Moro kong kapatid, wala na tayong magawa. Ang tatay ko, pumunta dito, at yung marami nga nakikita natin, mga kapatid mong Pilipino, dahil na-imber na kami, kasi sinabi ng mga Amerikano, punta kayo ng Mindanao, at tama naman, maraming lupa. Ang problema lang, hindi na sinabi, may mga may-ari na yan, yung mga natibo dito, ang mga Moro, mga Taos. Bakit? Kasi pumunta sila dito sa Mindanao, South Cotabato daw. Nakita nila walang bagyo. Nakita nila fertile flatland. Kaya pumunta sila dito, walang Moro magtrabahante para sa kanila. What they did, sinabi nila, go to Mindanao because it is the land of promise. Kaya kayo nagbabaan dito, pati tatay ko, Cebuano, taga Danao. Kaya kung tanungin mo ako, Bisaya ako, Danao, Cebu. Because we trace our pedigree or lineage sa tatay natin. Dugo sa tatay talaga natin. Ngayon, magpakasawa sa dito, ang lola ko Maranao. Ang lolo ko Chinese, taga. Yung umaagaw ng Spratlin ngayong mabuang. Awa ito. Kaya gano'n, ako, ang mga anak ko nakasawa ng mga Moro. Meron akong isang linya sa pamilya ko, puro Moro. Ang nanay nila Maranao, ang tatay Tausog. Ako, one-fourth. I don't know. Ito ngayon ang problema. Nagbabaan dito kasi for a greener pasture.
na bagong buhay at may lupa na. At kukunti lang kasi ang mga muro hanggang ngayon, hindi na masyado marami. At huwag kayong magsama ng loob sa akin. Katugok ninyo ako. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi na tayo pwede magpatayan kasi nandito na tayong lahat. Kaya magawa tayo ng Pilipinas that is responsive to the Filipino people. Ang masakit sa atin is, ang Maynila lang ang nagde-decide kung sino ang mga presidente. Ilang mga negosyante na bilyonaryo, pag i-fund a candidate, yun na yun. Kagaya kayo. Hindi ako sinasasaraan si Grace. Ang totoo lang, yung tinamaan ng levy, karamihan dito sa South Cotabato, yung taxes noon, sabi ng Korte Suprema, ibalik mo sa Pilipino yung may-ari. Anong nangyari? Sino nagsuporta kay Grace ngayon? Si Dante Guago. Kaninong idea yung debate? Kay Dante Guago, panahon ni Marcos. Wala na. Iba presidente, tiwain tayo na nanay ko may 4 hectare. Kasi yung lolo ko, negosyante Chinese. May iniwan siyang 4 hectares coconut. Wala. Sabi ko nga, bitawan mo na. Wala na rin tayo dyan sa Agusan. May bakery yung lolo ko kung saan nila. Iligan. Doon niya kinuha yung lola ko. Maranaw, buang eh. Tapos may bakery siya sa Butuan, Kapatbaran, pati Siligaw. Pagkapatid yun sila. Ako nandito na. Kung mag-away tayo, matanong ko yung moro, saan ako papunta? Sa Kristiyanos kong mga apo? O sa moro kong mga apo? Usap tayo. Kaya tinuturo ko kanina, I love my country and we must remain one. Ngayon, anong ginagawa ng Maynila? Sila ang namimili. Ito ang ating presidente. Opo. Ito ang ating presidente ngayon. Yes, mayor, congressman, senador. Ito ngayon. So, anong ngayon natin? Utang ina binababoy pa ng Maynila. Mindanao contributes 54% of the total export earnings in dollars. Okay. Yung sinabi ni Tolentino, yung mga rubber natin, kunin ang raw materials. Yung mga laging mining ni Rojas, Terese pati Gutierrez. Diyan sa Tubay, isang bukid sinira nila. Pinutol talaga to the ground. And they were only allowed, how much? 50,000 tons. And they mined 1.8 million. Sinong nakakinabang dito mga ulo? O kayo may mga alin na lupa dito no? Saan kayo? Galing ako sa army. The greatest hunger incident dito sa Pilipinas yung mga kapatid natin Moro. Wala. Meron ba dito taga Mindanao? Meron ba dito taga Jensan o dito sa Marbella na nakatikim ng ganon? Binibigyan nila ng mining? Binibigay nila sa mga kaibigan nila sa Manila. Okay na lang yan. Ang problema is, lahat baka akala ninyo yung kinukolekta ng treasurer pati auditor. It is not our money. Tanungin mo yun. Kaya yung mayor, wala. Papadala lahat yan sa Maynila. Every single centavo of what we sell and buy doon sa Maynila. Kaya may dalawang opisyal na hindi pinili ng mayor o gobernador. Ano yan? Treasurer appointed by the Department of Finance, Manila. Auditor appointed by COA, Manila. Pagdating doon, budget time, nadulat pera natin. Sabihin nila sa National Treasurer, pagpadala ka ng pera dito. Kasi hati-hatiin na yan. 64% ng infrastructure ngayong taon na ito,
100% pero 64, yan ang paghati-hatian ng mga probinsya, syudad, labas ng Maynila. Okay na lang yan. Pag nakita mo na tapos yung proyekto, na ibalik sa Pilipino ang kabutihan ng pera na pinapadala niya doon. Alam mo, kung sila makati-hati, itong presidente, sabi niya, ito yung budget ko. O, Department Head, Department of Labor, DOTC, Defense, ito yung gagastusin ko. Meron naman congressman, pati senador, ito yung amin. Ang Korte Suprema would also submit a budget and hearing. Pagkatapos bigay-bigay niya, itong Congress, dagdagan nila. Ang amin, livelihood, ang amin, mga bridges, pork barrel, at iba pa. Dak-pidak noon pa yan. Ako, naabutan ko. Naging congressman ako. Yung first set ko, hindi ako makatakbo ng fourth time, naging congressman ako. Countryside Development Fund ang tawag. Yung akin, yung sa shrine, palabas na yung, yun ang akin pati papuntang tawag itong yawa na ito. Yung subdivision. Yung kay Maria. Hanggang, balik ko na, nalabas ka ng mental. Sino nakapunta ng Davao? Lumipat mo kayo doon para wala na tayong talo. Ganun ang nangyari. Tapos, kukunti na lang yung atin. For Region 11, 90 billion. Samantala, ang Mindanao contributes to the national almost 30 billion a month. A month, 12 months in 1 year. Ang dumating sa aming Region 11, 19 billion. Trillion ang binibigay natin. Isang taon, lahat ng Mindanao. Bakit ganun? Anong kasalanan natin? Bigyan tayo dito karaming problema tayo. Hindi pa nila naayos. Yung BBM na pamor ako. Kasi nothing will appease the Moro people. Makinig kayo sa akin. To the federal type of government. Palitan talaga natin itong government. But there must be one nation. Huwag tayong magrevolusyon. Total, ako na mismo ang mag-revolt. Papalitan ko ang gobyerno ng federal type of government. Simple na lang yan. Ganito, kung mayroon kayong income dito sa Marvel, at magtanong ng abogado, kung may 100 or 100 million ka, for every 100 million ka, ibigay mo yung 30 million doon sa Maynila. Yun ang contribution mo. Reserva mo yung 60 yun. Or 70, depende sa usapan. Pag ang tao na ang sumigaw, na ibigay sa amin yung pera, ibalik ninyo, o mag-report kami, total na dyan si Duterte, sige, hiri tayo lahat. We have to change the government. Palitan talaga natin. Binababoy tayo ng mga putang ina niya. Sila lang ang pera natin, livelihood. Kunwari, livelihood, o sige, tulong sa mga constituents ko dito sa distrito ko. Livelihood, ilang bilyon. Ipasa nila inapulis yung dokumento. Ito namang napulis na ito, gagawa ng mga fictitious cooperative auto applicant. Sabi niya, naibigay na. Puro pigil lahat yan. At the end of the day, 15% lang ang sinapulis. Kunin niya yung pera, bigay niya doon sa congressman o senator. Tingnan mo saan. Ayan. Hindi lang. I'm not saying guilty sila. Nakakaso pa. Pero yan ang takbo ng ating bayan. Hindi ko, ako ang presidente, hindi ko tatanggapin niya.
Pag ako ang nanalo, sabihin ko sa mga congressman na sila. Alam mo, sir, I will be respectful and courteous. You know, sir, I believe that I won this election for the presidency because people agree with me that there will be no corruption in government. Yes! Pati yung mga pork barrel ninyo, pati yung livelihood ninyo, iwanan ninyo yan. Dagdagan ko na lang ang mga opisina ninyo. If you want, you can have 2 million every office. At saka yung mga empleyado ninyo, i-absorb na lang sa Congress. But I will no longer disburse. Kasi ang Congress ang gumagawa ng budget. The authority to release the money. But I am the authority to give the money. Ang presidente, yung si Abad, yung pagong na authority. Salamat niya. At tapos ano? Bilyon ang nawawala. Ang mga ospital natin walang medisina. Ako mayor, ako for 22 years sa Davao, congressman, naging vice mayor ako sa anak kong nagkakulata po ng tao. Nilubog yung sheriff. Dito naman. Ilang bilyon na nanakaw, walang medisina ang mga ospital. Wala nga tayong hospital. Eh bakit saan ang pera ng tao? Kalaki ang pera ng tao. Where is the money of the people? Kaya pag pinilas nila yung kanilang racket, utang na sabihin ko ka kanila, either pilitin ninyo, sisirahan ko yung Congress. Bahala kayo sa buhay ninyo. Diretso na ako, hospital. Wala na. O dito, tingin ka. Yung sir, ito ha. Ito, ng traktor. Gumawa ka ng hospital na bago. Malaking hospital sa Marvel. Huwag mo akong gayahin po tang na ililibing kita doon. Hindi mo kaya, ano sulit pa natin? Ano na ka rin, ang pilulak sa Octoral Bayo. Sila hindi ko na kaya. Sabi ko, 3 to 6 months. Hindi ako naghihingi sa inyo ng isang taon, isang term. Buwanan, wala. Wait. Pag ako ang nakaputang maniwala ko, pag unang upo ko lang diyan sa silya ng presidente, mag-text ako. Ipa-blast ko to all government workers. Stop. So, presidente, ano yan? Huwag ka na magtanong putang ina ka, alam mo ito. Alam mo, ikibaw ka kung sa'yo tubag, anak, umura akong bulahin, lecture ka. Kahit ka na mamutan na, bakit sir, ano yun? Ay, yun ang kawatan. Kaya kung yung masabi lang, stop. Basa niya, from the President of the Republic of the Philippines. Okay. Isa, sila mga. Kaya, ganito yan. Yung may mga official dito, mga customs, BIR, ang sweldo ninyo, bali, surplus lang yun ang araw na sensilyo. Ang kita talaga ninyo is the corruption in government. Huwag na tayo ng pulahan niya, huwag kang sipak bago ka na. There will be a life-changing period in this country. What? Magbalik sila sa budget nila. Hindi sila kamabili ng mga reservists kasi magdududa ako. When I was a congressman, ang sakyan ko, ang nabili ko lang noong 1988, ang kaya ko lang talagang bilhin, sa sweldo ko tinignan ko. Unang labas ng mga adventure, 600 and 700. Ngayon, milyon na rin. Siyudad ng Davao. Sino ang taga Davao dito? Sabi ka ng totoo, sino ang taga Davao? Wala ba ako? Pilipino mahirap. Sabihin nyo, ayaw ka.
Sige na ulit. Sintukin ko kayo po ito. 1988, mayor na ako. Anong sakyan ko? Kita. 2016 na. 23 years after. Ano ang sakyan ko? So, pick up. Mga konsyal, ano ang sakyan nila? Avanza, yung parang taxi. Sabi ng yung iba, kasi yung distrito nila mabukid, sabi nila, Mayor, bigyan mo kami ng dual na, yung may dual na Toyota na maganda. Kung gusto ninyo, sa totoo lang, ginagamit man natin, pati ako, bilihan ko na lang kayo ng kabayo. Ayun ang ginagamit. Sirain mo yung sakyan, pilitin mo. Mga kabayo talaga ako. Iba rin yung kabayo sa gabi. Yung sa araw. Ang mahirap sa inyo, sige text, kinuterte, astos, gano'n. Anong issue dito sa akin itong ruhas na ito pati si Karahasan? Bayot, tanggol! Si Pinay? Mr. Bino. Karahasan daw. Unya, nasuko, ginawa na ako, ikaw, kawakan. Ang inyong asawa na ay kasong grab, imong anak na ay kasong grab, tapos galit ka sa akin. Putang ina, ang kastelyan dito. Tawa eh. Itong ruhas na ito, hindi na ako marunong economics. Itong buwang na ito, ilang presidente dinaanan, nangawat pa pagkatapos karo mudagang pagka-presidente. Buwang ka wala ito. Yung MRT, bakit nahulog yun? Bakit nagatiri? Panahon niya DOTC. Galing siya, pumunta siya ng DILG. Tinikman niya lahat. Ang DILG kasi Pilipinas, ibigan mo mga mayor, tao, contact. Social contacts pa. Pero anong kiwa nito? Akala ko kasi yun ang speaker namin. Speaker of the majority from leader. Doon kami kaibigan, ang aming speaker. Akala ko kasi mabait. Kasi anak ng milyonaryo, may ari daw ng Tubaw. So who never believe that the guy would really steal money from the people? Noong itong MRT, kinig tayo, nandiyan mga official, hindi na makakakulo. The MRT was built by Sumitomo, just a Japanese Ispayan, hindi na. Siya nakakabili ng drone. Kung tapalisin mo, pulis, barilin ko. Score ko masyado. Hindi yung Amerikano, kasi galit sa akin. May drone. May drone yan, barilin kita umalis na dyan. Saan na tayo? Siguan na ko. Yan, so nito Japanese. Ang maintenance and repair, binigay rin sa kanya, yung train siyang gumawa ng release. Alam mo, last year, lumipat si Mar sa DILG. Kinontrol mo niya yung mga pulis, hindi naman niya kaya, dumating siya doon. Doon siya pwede. Kinuha niya yung maintenance and services from Sumitomo, 3 billion yan ang contractor. Kinuha niya si Bitanggol, yung manager ng MRT, sabi niya, umalis ka. Gumawa ka ng mga korporasyon, kunin natin niya 3 billion. O ngayon, si Bitanggol, araw-araw nagdagdag. It was really maro. Yes, Stevie. Kasi, nag-form sila ng corporation, 5, isa para sa release, yung isa para sa connection sa electric para patakbo. Run by electric yan. Hindi naman gasolina. Nakikita mo na yung isa para sa janitorial, paglinis sa mga kotse, yung sasakyan ng tao. Yung isa, yung sa yung itulak mo yung sa pagpasok mo, beep, masyento. Tapos yung isa,
ang security guard agency. It was at that time ang train nahuhulog, ang train ng MRT na tumitirik. Makita mo ngayon, 2 kilometro ang Pilipino, alas 4 ng madaling araw, maghintay na ng train. During the time of Marcos, wala yan. Bakit? There were 48. Sandali ka lang magtindi, pwede magdating na. Parang konektado lang. Over the years. Tapos ito si Rojas pumasok, nagkalit. Ngayon sila ulit na nila. Tumatakbo naman. Drone. Dumating na ang mga bagong train. Hoy Rojas, tagutin mo itong putang ina. May drone nakakuha ko. Paling kita ito. Nakakahuli mo na ako sa palan. Tapos suntukan. Kung nakita mo yung baywang ni Rojas kung maglakad. Kaya ako lumaki. Nakita mo yung likod yan. Ha? Maglakad. Ay, totoo man. Ikaw, Rojas, playboy ba? Napalipay ganyan mo. Hoy! So, pinusila. Hindi ko, anong ba ni Rojas? Wala gagalihok no? Kaya sabi niya, nalapitang barila doon sabi. Putang ina, ibrili ko na dyan ako sa... Dyan ako sa gunrail. Pagbunot niya. Hindi pa siya nakabunot, sumabok ng bayag niya. Kasi kaming mga lalaki, binabalin mamatay na lang. Mamatay na lang ako kasi wala na yung ano ko. Kita mo yung mga bata. Kita mo yung mga bata. Di ba pag pinapagalitan natin gumagawa? Kumaliit na tayo. Kasi yung mga sila. Why? Why? Kasi kami mga lalaki. Kaya kita mo, o anong anak? Babae siya? Bali wala. It's a paradigm that is lousy. Anak pa, lalo na mga inject, luto inject. Pagka babae, bali wala. Kasi kami, I will transfer my similia to my son. And my son will marry. And my grandson will transfer my seed to another wife. Yung anak niya, Minyo, dala-dala nila yung seed ko. Dala-dala ko yung seed ko ng mga minuno yun. So 100 years from now, mag-usap na dito, hindi tayo magkakilala. Pero yung kausap ninyo, dala-dala niyo because of a person would last, would last forever. Yan ang continuity mo sa buhay na ito. Hindi lang ninyo alam, kaya that's why we hunger for a son. Kaya, nagbiranin mo, kasi bagay na, siyempre, hindi naman niya nagagamit siguro. Yan ang Manila. Palamig Sila na. ang, wala akong ibig sabihin. Let me be very clear. I am just tracing you ano ang ugali ng politika natin. The political side to socio-political. Panahon ni Marcos, sino ang pinakasikat na tao? Sino ang nagsabi kay Marcos, ibigay mo yung levy kasi tatayo ako ng bangko? Huwag ko. Ngayon, naalis si Marcos. Sino ang pumalit? Pero si Cory, huwag ko. Mamatay si Cory ngayon. Sino ang presidente natin? Benigno Tumangko. Sila lang sa Manila. Sila lang yung may mga pera nagpapan. Kaya ako natagalan mapunta rito. Di kailangan kung pagkaboto rito sa buong iway kwarta. Teka kampanya, kung tinanglan ko helicopter. Ada mo helicopter pero kung magkuduta ko lahat, ako ba tinarong ko pagka mayor. That is why I swear
And if you want to hear my epithets, bad words, of course, swear, ipuputang, because I am angry. Galit ako sa gobyerno. Galit, palitan natin ang gobyernong utang inanto. Mabuhay ang Pilipino! Bantay kayo dyan. Palitan natin ang gobyerno. Sige po pakpak ang mga NPO ko, hoy, hindi revolusyon. Paanan nito sa politika. We will amend the Constitution using the process prescribed by the Constitution. We will amend the Constitution peacefully. Saka sabi ko sa Moro, abandon your fight. At pag nandyan ako, I will guarantee na yung gusto ninyo BBL, ibigay na. And we will also reconfigure a place for North Suarez and the rest. Total sila, Alonto, lahat. Gusto nila. Ganun. What is it? Mag-federal tayo. Kasi ganito yan. Ngayon, Mayor, Governor, ito yung power ninyo. Any residual, paano gawin to? Hindi sa amin. Ito yung poder niya, paano namin implement? Pag wala dyan, aakyat yan sa itaas, DILG. Ngayon dito sa federal, ito yun. Federal President, ganun, Parliamentary Prime Minister. Pag wala dito, diretso yan sa baba, hindi pabalik doon. Yan ang diferensya ng federal, pati yung unitary type. Yung unitary type, yun yung trono na ginawa ng mga Espanyol. Yung gobyerno na yan, sinakyan ng Amerikano. And to think that the Americans came from a federal country like the United States, iniwan nila ganun rin. It is really for control. Maniwala kayo, pagpunta ako sa Amerika, magpa-opera ako ng itlog ko. Utang ina, maghingi pa ako ng permiso sa Manila na yan. Ang klase ito. Hindi ko talaga naintindihan. Hari-hari, ano tawag sa Bisaya ka hari? We'll fix that. Because I cannot fix Mindanao without a federal center. Papalag talaga yan mga muro. At sabi ko, ako ang mix na. Hindi ko talaga ako papayag na magkagulo tayo dito. Kaya maswerte tayo, hindi lang ako. Maswerte ang taga Mindanao kung ako ang magpresidente kasi makontrol ko lahat. Mga kapatid ko Moro, mga kapatid ko mga Moro dito. Olakor! 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 Kaya kada mga Kristiyano, sige ang pulmog. Hila. Malag ka pa. You know, I just believe, I am not into religiosity. I have this deep and abiding faith in Allah. Amen. Pero yung simba-simba, joke na, bugat ang mata. Once